Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 18 ng Isaias. Verse 1 hanggang verse 7 yung ating babasahin ng Isaias chapter 18. At yun, umpisa na natin. Pumapagaspas ang pakpak ng mga kulisap sa ilog ng lupain ng sa ibayo ng mga ilog ng Intopia. Mula roon may dumadating na mga sugo sa sakay ng mga bangka yari sa tambo at sumusunod sa agos ng ilog Nilo. Bumalik na kayo. Mabibilis na tagapagbalita sa inyong lupain na hinahati ng mga ilog sa inyong bayan na ang tao'y matatangkad at makikinis ang balat. Bayang kinagugulatan ng lahat, makapangyarihan at mapanakop. Makinig kayong lahat ng mga naninirahan sa daigdig. Abangan ninyo ang pagtataas ng watawat sa ibabaw ng bundok. Hintayin ninyo ang tunog ng trompeta sapagkat ganito ang sabi sa akin ni Yahweh. Buhat sa aking kinaroroonan, tahimik akong nagmamasid parang sinag ng araw. Kung kumaaliwala sa langit, parang ulap na may daang hamog sa tag-araw. Sapagkat bago dumating ang anihan, kapag tapos na ang pamumulaklak at kapag nahinog na ang mga ubas, ang sanga ay puputulin ng matatalas na karit. Saka itatapon. Ibibigay sila sa ibong mandaragit at sa mababangis na hayop. Kakainin sila ng mga ibon sa tag-araw at ng mga hayop sa taglamig. Sa panahong iyon, dadalhin kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ulitin ko lang itong verse 5 to 7. Sapagkat bago dumating ang anihan, kapag tapos na ang pamumulaklak at kapag nahinog na ang mga ubas, ang mga sanga ay puputulin ng matatalas na karit. Saka itatapon, ibibigay sila sa ibong mandaragit at sa mababangis na hayop. Kakainin sila ng mga ibon sa tag-araw at ng mga hayop sa taglamig. Sa panahong iyon, dadalhin kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga handog na galing sa lupaing ito, sa lupaing hinahati ng mga ito. Magpapadala ng kanilang handog ang malakas na bansa, ang mga taong matatangkad at makikinis ang balat na kinakatakutan sa buong daigdig. Papunta sila sa bundok ng Zion, sa lugar na nakalaan sa pagsamba kay Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Yun, medyo antok na ako, kaya siguro inulit ko yung pagkakabasa ko dito sa verse 5 to 7. At ngayon, ang aking natutunan dito, mula verse 1 hanggang 7 ng
chapter 8. Pagpasensyahan nyo na po muli yung aking pagbabasa. At siguro dahil lang sa medyo mapagod sa maghapon, pero ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na makapag-devotion kahit na medyo pagod na yung ating physical na katawan. At ngayon, aking natutunan dito ay itong verse 4. Sabi dito, sapagkat ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, buhat sa aking kinaroroonan, tahimik akong nagmamasid, parang sinag ng araw, kung maaliwalas ang langit, parang ulap na may dalang hamog sa tag-araw. Ano ko akong aral dito? Sa panahon na tayo masaya, ang ating Panginoon ay nagmamasid at nagagalak siya sa panahon na tayo ay nakakaramdam ng saya, kagalakan sa paglilingkod sa Kanya, yung bagay na nagagawa natin para sa Kanya, sa ating Panginoon na ginagawa natin ng may kusang loob at masaya. At yun, nagagalak ang ating Panginoon dahil tinutugunan natin yung Kanyang kalooban para sa atin. At yun, anuman ang sitwasyon, anumang pagkakataon, lagi ko po nababanggit, yun siguro pangalawang beses ko na to or pangatlong beses ko na nabanggit na anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, lagi po nakamasid ang ating Panginoon sa atin. Masaya ka man, malungkot ka man, nakaramdam ka man ng discouragement, lagi nakamasid ang ating Panginoon. Sa panahon na nakakaramdam tayo ng kalungkutan, andyan ang Panginoon na gumagabay sa atin. Kung lalapit tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng ating pananalangin, mararamdaman natin ang ating comfort sa panahon na tayo ay nalulungkot. At sa panahon naman na tayo nadidiscourage, andyan din ang ating Panginoon na nakamasid, nakatingin, at yun. Katulad na nabanggit ko, kung tayo lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating panalangin, ng may pananampalataya, makakaramdam tayo ng comfort sa Kanya at encourage. At yun, ang aking natutunan po dito, base po sa aking pagkakaunawa, at yun, nakamasid siya sa atin. At ang maidagdag ko lang doon, na isang aral din na aking makuha at natutunan, sa panahon na tayo ay, alam niyo yun, ginagawa ng kwento, sinisiraan ng ibang tao, ikinichismis, andyan ang ating Panginoon. Handa tayong ipagtanggol. At yun, balikan ko lang muli itong Genesis chapter 28 verse 15. Sabi dito, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. At yun, lagi nating tandaan na may Panginoon na lagi nakamasid sa atin. Anuman ang ating sitwasyon, anumang pagkakataon.
na kung tayo lalapit sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, ang pagpapala ay dadaloy sa ating buhay. At ang taong nagpapasakop sa Kanyang presensya ay napapabuti at maraming oportunidad na nagbubukas. At yun po ang aking natutunan dito po sa ating night devotion ngayon pong gabi. Sana po ay naunawaan nyo po at sana po ay patuloy nyo po akong suportahan sa ating night devotion. Hanggang dito na lamang po muli. Kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi at dito na po tayo sa chapter 19 dahil verse 1 hanggang verse 7 lang po ang Isaiah chapter 18. At yun po, sa Panginoon po tayo magtiwala at lagi po nating ituon ang ating isip sa Kanya. Ang ibig ko po sabihin, yung bagay na makakapagbigay kagalakan sa ating Panginoon, yun po yung mga bagay nating gagawin. Isang halimbawa po doon, lagi po tayong dumalo sa mga gawain, sa ating mga churches, sa activities, sa pag-evangelism natin. Yun. Lagi po tayong dumalo sa mga activities po ng ating church at dun po nalulugod ang ating Panginoon. Lalo na po kung tayo po ay nakakaabot ng ating kapwa. Kung tayo ay nagbibigay encourage sa kanila sa pamamagitan ng ating mga testimony sa ating buhay na mula nung tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ay napabuti at malaki ang naging epekto sa ating buhay mula nung tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Yung mga ganong testimony, yun ang isa sa naging kagalakan ng ating Panginoon. Yung kinikilala natin yung mga nagawa niya sa ating buhay. At yun, muli hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye. At yun, muli, lagi po tayong dumalo sa ating mga gawain, sa ating mga churches. Kaya ikaw ay lagi kang dumalo sa mga gawain sa inyong churches. At yun, bye-bye po.